Nakita ko, halos halos triple, mas mahigit pa ang inilaki ng income ng Santa Teresita kasi marami ang nagnenegosyo. Nakita ko, pwede nating i-finance ang mga social projects natin, no? So, ang ginamit ko din naman na panuntunan ay kung anong ginagamit ng DSWD, yung mga project natin such as Pantawid Pamilyang Pilipino, PPP, yung 4Ps. Pero hindi ko isasali sa benefits na ito yung mga nakakakuha na kasi magdodoble-doble yan. Yun namang hindi, no? Kasali. Pero using that same parameter. So, yung mga commonalities natin, indigent. Hinahanap natin indigent na matanda, indigent na PWD, indigent na single parent, lahat yan, no? Indigent na students, especially yung college, kasi gusto natin matulungan, maka-graduate, no? So, from there, magkakaroon tayo ng database niyan. Alam na natin kung ilan ang estudyante na bibigyan natin ng scholar na hindi yung sasabihin, no, malakas na kay Mayor, bigyan mo ng scholar yan. Ay, hindi na gano'n, kasi may loan na eh, may ordinansa na. Sasabihin na lang ng bata, oh, ito ang ordinansa. Kasali ako dyan. Nasaan yung ano ko? Benepisyo. So, pero sir, saan po nang gagaling yung malaking investment to earn income for Santa Teresita? yan nga, nakita ko sa negosyo sa fishing industry. Sa fisheries, wala eh. Nung araw, zero yan eh. Wala yan. Walang no such industry, masasabi natin. Pero ngayon meron. No? Pangalawa, yung mga negosyanteng nagtitinda. Small entrepreneurs. Yung mga entrepreneurs natin na yan, maliliit, na nakakaambag ng kahit pa paano sa income ng Santa Teresita. Nakita ko ang paglago nila eh. Minsan, nakakadagdag ng 200 negosyante sa pagtitinda. Sa ano naman, sa pangingisda naman, mga 400, 600, gano'n. So, ang dami, no? At ito ay may kadugtong, no? Dugtong-dugtong to. Kasi nasa lawayan mga yan, sila priority sa housing. So, yung aming housing, nagbubuo kami ng homeowners association. Sila ang beneficiaries. Pupunta yan doon, papalista, magpo-form ng homeowners association, at sila na rin yung magiging beneficiaries nitong pabahay natin, no? So, kawing-kawing yan. Makikita talaga ng ating gobyerno na pag matino ang programa, ang benepisyo, ang pag-unlad ng bayan ay garantisado. Kasi nagtatrabaho ka, may pangangailangan ka sa pabahay, natutugunan yun. At the same time, dahil nagtatrabaho ka, may mga buwis tayo na pumapasok sa ating lokal na pamahalaan. Mayor, question lang po, regarding po dyan sa inyo, na merong pong na dadagdag na increase. Meron din po bang nag-i-invest na lumalapit sa inyo dito sa inyong bayan? Actually, maraming nag-i-invest, no? At ang masakit nga lang minsan ay subdigaya. Alam niyo ba yun? Yung illegal subdivision. Sabi ko, tutulungan ko kayo na maging legal. Huwag kayong mag-alala. Kasi number one, alam kong takot ng mga yan eh. Makikibakas ang mayor o hihingi. No? Ako hindi. Kahit na ipagtanong nyo, hindi ako na nangihingi. At lalong-lalo ako hindi nakikibakas sa mga negosyante dito sa amin. No? At palagi kong sinasabi sa kanila, tingnan nyo sa BPLO. Permado na yung inyong permit kahit wala pa kayong hinihinging permit. Nandun na, pre-signed. Hindi ako nakikipag-usap sa investor. Pag kumuha sila, i-test nyo, subukan nyo. Within 30 minutes, lalabas ang permit nyo. Kung legal. Opo. At fully automated ng Santa Teresita. Pwede na kayong hindi pumunta ng Santa Teresita, sa munisipyo ng Santa Teresita. Through Online na na lang lahat. Bayad at saka application.
Opo. Mayor, regarding naman po sa peace and order, alam naman natin kapag ang isang bayan ay maganda ang peace and order, maganda rin ang ekonomiya. Kamusta naman po yung inyong peace and order? Sa akin pong pagkakatala, ano, ako ay 5 taon ng mayor at ang aking asawa ay siyam, no? Sa akin yung tingin, ang Santa Teresita ay isa sa pinakatahimik na bayan. Ano? Hindi ho dahil hindi namin hinahalongkat kung may krimen o wala. Kundi talagang very peaceful itong bayan ito. At nakita ko rin ho, isa rin ho itong dahilan kung bakit siguro nag-a-attract tayo ng mga bagong negosyante na nagne-negosyo sa amin. Ano? In fact, yung aming palengke, ang alam kong available lang na slots ay mga nasa 250 lang no? Hanggang 300, pero ang aplikante ho nasa 600 na. Kaya ho ngayon, ido-draw lots na yan. Para to be fair, ano? Ang malaki ho na i-contribute ng ating ng kapulisan sa katahimikan ng ating bayan. Pero, gaya ho ng aking mga napansin ng mga nakaraan, unti-unti ho bumabalik ang droga, no? Yung mga street peddlers na tinatawag natin. Kaya ho yan ho ang matinding binabantayan natin ngayon, no? So, itutuloy ho natin kasi ho itutuloy natin ang kampanya laban sa droga na yan. Kasi itong illegal drugs, marami yung kakambal na crime ito eh. Kakambal na yung rape, physical injuries, tsaka yung mga alarms and scandal sa mga peaceful neighborhood. Lalo-lalo na ho ang nakawan, robbery. Meron ho talagang matinding correlation yung dalawa na yan. Tumataas ho ang krimen kapag bumabaha o dumadami ang nagdodroga. No? So yan ho, hindi ho tayo titigil hanggang di natin na mapapanumbalik ko sa dating nabura na ho na sa ating sa ating lipunan for quite some time. Tingin ko nalimutan na Kaya lang ho, nagbalik na naman itong mga peddler, itong mga pusher. Balita ko, mga babae pa So yan ang ating mamanmanang maigi. At palagay ko, pumunta ho ako sa lahat ng bayan nung panahon ng mga barangay assemblies at nangampanya ho ako na sila ay walang dapat ikatakot, magsumbong sila sa amin. Hindi ho namin tatanungin ang pangalan nila. Ang itatanong ho namin ang katotohanan ng kanilang impormasyon, ano? At yan ay ating action na agad. Doon sa zoning process po nyo ng expansion of CRAT, may mga areas po kayo na determine na pwedeng paglagyan pa ng investment ng, if ever may mga pupunta? Opo. In fact, tatapos lang po ng aming club, ngayong nakaraang taon lang. At yan ay naayos natin maigi, no? Yun yung area ng kung tawagin namin ay Laba, yan ay 5 barangay, Semsim, Tambo, Ilaya, Tambo Ibaba, Purol, Kalumala, at idagdag natin yung poblasyon Kuta East-West. Yan ay nakadedicate sa turismo at fishing industry, no? Kaya binabantayan natin yan. Nangingitim na nga ako every weekend talagang tinitingnan natin ang lake kung ito ay dumudumi because of tourism. Siyempre, ang dami na, dumadagsa na ang mga tao dahil nalalaman na nila at accessible na may karsada na. Kaya binabantayan natin yan maigi. So yan ang area na yan, nakadedicate yan sa turismo. Yun yung safe zone natin, nakadedicate po yan sa residential area. So yun yung iba pang lugar na sabihin natin nasa 15-16 kilometers, inopen na ho natin yan sa commercial. At kasi nandun ho yung highway natin So kung makikita ho ninyo, kinonect natin ang mga karsada, lahat ay papunta sa market. Kaya well planned at interconnected ho ang mga daan sang-ayon sa kanilang mga pinagsisilbihan o kinikater ng mga
consumers or road users, whether it's agricultural, commercial, or industrial. Pero wala po tayong zone para sa heavy industry, no? Like manufacturing, like industries, meron po tayo. Mayor, yung isang activity na nawala, yung legal naman ito, yung small town lottery. Naapektuhan ba ang iyong bayan, lalo na yung iba nating mga kababayan dito ay nawalan ng hanap buhay tungkol doon? Ang akin nung pananaw kasi sa lottery, pag tumayaho kayo dyan, lumalabas ang pera eh. Nawawala sa ekonomiya, sa local economy, no? Pumupunta doon sa mga kapitalista. At yan ay wala sa Santa Teresita. No? Mas gusto ko pa yung sugalman, pero nandito naman sa loob ng Santa Teresita. Yung pera ay dito rin ginagastos. Yes, hindi katulad ng tatayaan taga rito. Siguro, daang milyon din yan eh. Nawawala yan, pumupunta sa lumalabas. Kung saan man. No? So, I think kung meron mong positive, ang effect hindi negative. Kasi ang pera ng tao, imbis na gastusin sa taya, dito na lang ginagastos sa pagkain, entertainment, whatever. Pero local ng gastos. No? Alam niyo naman na ekonomiya, para lumago, kailangan ng consumer. Kailangan ang consumer, yan yung tinatawag nating market. Kung may pera ang consumer, so may market. So, kalaban ho natin ang paglabas ng pera. Ang gusto natin na dito sa loob para may negosyo. No? At nalalaman natin yan, buhay ang katulad ng pandemic, nung walang mga masyadong ginagastosan sa kung ano-ano, nakikita natin na lumalago ang ekonomiya. In fact, during pandemic, malaki ho in-increase na ekonomiya ng Santa Teresita. Oh, Positive pa, no? sobrang positive. Pag nakita nyo mga datos na hawak namin, Paano ba nangyari? Ba't hindi ganun? yun nga ang ano nun eh, yun ang sekreto nun eh. Dumami ang mga nagtitinda. Dumami ang mga nagtitinda, dumami ang ang mga pera ng tao, ginastos sa pagkain, sa consumerism, no? Pagbili ng mga consumer goods and services. Kaya ho, maganda ang ekonomiya. Nabuhay ang aming market, no? Nung walang pandemic, wala ho tayo masasabing Santa Teresita market. Ang tingin natin sa Santa Teresita, patay na butas. Lampas-lampasan lang tayo. But since nagkaroon ng pandemya, nanatili ang mga tao, hindi pwedeng lumabas. At dito lang mamimili, nabuhay ang ating market. At kahit gabi, pumunta kayo, may mabibili kayong pagkain, mga isda. Dating wala. Yung sa healthcare program po, napakahalaga po yun kasi ngayon talagang hindi natin may iwasan maraming nagkakasya. Paano po ang implementation nyo? Nakakalungkot to yan, no? Yung aspeto na yan, no? Kasi isa ko sa naging sinentrohan namin yung pagpapagkaroon ng libreng x-ray. At dahil doon, kasi ako, naramdaman ko sa sarili ko eh. After COVID hanggang ngayon, paus ako eh. Konting init, paus ako. Sabi ko, parang hindi ko alam, no? So, kung nararamdaman ko to, siguro nararamdaman to ng mga ibang tao. So, in-encourage ko namin magpa-x-ray mga tao. Libre naman. Nakakalungkot to ang findings. Malaki ang pag-increase ng respiratory related diseases. Naunguna po dito yung pinaka-masakit, no? Yung TB. At ito ang dahilan kung bakit, again, nagsosurvey tayo at patuloy ang pagbibigay natin ng libreng x-ray sa mga kanayunan upang sa gayon, malaman natin sino mga may sakit at makabili tayo ng gamot para siguraduhin natin na mapupuksa natin itong sakit na to. Ganyan po ang nakikita kong malaking problema. At the same time, kasama ko sa part ng ginagawa ng sanggunian natin, yung sinabi ko sa inyo kanina na pag-create nung parang pag-survey ng mga may sakit, yung mga nangangailangan ng maintenance drug, medicines. Aalamin na natin yun. Para yung budget ng munisipyo, na nakukuha naman natin doon sa industriya na sinasabi natin kanina, may agad, ma-purchase na agad yung mga gamot, yung mga indigent na to. At may deliver agad. So pag may budget, nabili, deliver. Tapos na ang natin, kwentas claras tayo.
Pag tinanong ka ng tao, Mayor, saan mo dinala yung budget? Ayan, iniinom mo na yung gamot mo. Diba? Ganun lang yun eh. Pati yung mga may kailangan ng saklay, tungkod, wheelchair, ganun din. Alam na natin yun sa buong barangay. I-deliver na lang yan. Pagbili, ayan na. Distribute. Kasi tinatanong ko yung tao nung barangay assembly, alam niyo ba kung paano ito dinidisburse? Hindi daw. Alam niyo ba ako, bumibili tayo ng daming gamot, milyon-milyong pisong gamot. Mga saklay, tungkod, ganyan. Eh, walang malinaw na guidelines paano ito dinidistribute. Sino mga tamang recipient, beneficiaries nito. Okay no, wala na tayong question. Kasi may law na tayo na ito ang karakteristik ng mga tao na dapat bigyan. At inutusan natin ng mga barangay, tinry natin ngayon na. Ay, may ordinansa po yun. Ginagawa ng ordinansa. Ayan, si Konsyal nandyan. Isa yan sa mga inobasyon ng Santa Teresita. Kung ikaw ay taong mahirap, hindi ka na magtataka na, ba't ako may saklay, tungkod. Kalaban naman ako ni Mayor. O kaya kalaban naman ako ni Kapitan. Hindi naman ako binoto yung dalawa na yun eh. Pero meron dahil ng batas. Dahil ng ordinansa. Sila naman naglalagay din ng budget eh. So 100 na tungkod, 100 na Wheelchair. equivalent budget para doon. At may pangalan na yun kung sino yun. Hindi pwedeng ma-misdeliver yan. Otherwise, may kaso ka. Pag na-misdeliver yan, magagalit sa iyo. Sabi, ba't ako wala? Eh bakit ito meron? Eh kasali ako sa survey, di ba? Natutunan din natin yan during pandemic, no? Yung mga senior citizen po, at saka yung mga, I think meron isang batas rin for the single parent na kailangan meron silang monthly allowance yata ang mga single parents. Solo parent. Solo parent para sa mga solo parent. Solo parent. Required for the LGU? Actually, lahat naman ng batas na sinasabi na required. Pero it's always subject to availability of funds, no? Pero siyempre, sa isang mayor na gaya ko, gusto mong ma-achieve yan, no? Kasi trabaho mo yan eh. So gusto mo yan, gusto mong ma-comply ang mga batas, gusto mong mapagbigyan. Pero limitado ka. Pero ito naman ang sinasabi ko. Although hindi natin kaya fully, 100%, pero pwede tayong umambag dyan. Ginagawa ko yan sa lahat ng aspeto ng pamumuno. No? Sa basura. Aminado ako, hindi ko kaya kolektahin. Pero kita mo, 100% sa collection namin sa basura. Bakit? Nakumbinsi ko yung mga kapitan na makipagtulungan sa amin. Cooperate. Kasi ang responsibility niyan ay nasa inyo. Bilang kayo mga taga-barangay at kayo mga namumuno sa barangay. Ngayon, magtulong-tulong tayo. Magagawa nyo ang inyong katungkulan, ang inyong tungkulin. Ako din. Magagawa ko din. At ang tao matutuwa sa ating pagkakaisa. No? At yun, ganun ang aming strategy. Style of leadership. Kumbaga, gawin mo yung 20%, gawin ko yung mga 40 hanggang 60%, 80% na. Manghingi tayo sa taas. Nagbibigay kasi nakita lang maganda yung project. In fact, sinubukan natin yan sa RHU natin eh. Hindi tayo magkaroon ng ospital, hindi tayo magkaroon ng magandang RHU. Binadgetan natin yung baba, 7 million. Action na kagad ng DOH. Padala siya ng ngayon, kita nyo, kasi laki ng munisipyo natin ng ating RHU. Pinakamalaki yan sa buong Pilipinas. Mas malaki pa yan sa Super RHU. It is 4 times bigger than the Super RHU. Kaya 2 times bigger yung alam natin ng mga mega RHU. Napakalaki na. At kung makikita nyo, may impress kayo. Dahil ako na-impress ako, sabi ko, wow. Parang kung hindi taga Santa Teresita. Saan sila located? Sa Tabilano. Ano pala, no? At yan, isa sa mga during campaign, yun ang sinasabi namin. Ito gagawin namin, titingnan nyo kung nagawa namin. Malapit na kami humarap ngayon sa tao. Sa annual. Sa taon na lang. Pagpunta ng mga tao doon, sabihin nila, ito yung pinangako nila, no? Kampanya, totoo. Diba? So, check na tayo doon sa aspeto ng health. At one thing, Mayor, isa very rare naman po. May mga centenarian na rin ba tayo natulungan dito, sir? Marami po. In fact, ang ating mga centenarians ay siguro ilan na rin yan no? During pandemic, madami ako nabigyan na ng 100,000. Tapos nag-budget pa kami ng may additional pang 5,000. Kasi
nagpapamerienda, nagpapahandaan, siyempre, at least makatulong ka man lang doon sa pahanda. Pero yung 100, ma-save nila na buo. Mapakinabangan noong centenarian. Pero siyempre, yung mayayaman na centenaryo, big time handaan nun. Bago lang pa yung 100,000. May question po ko regarding naman po doon sa ano. Kasi ang Calaca ay may city na po. May timeline po ba tayo na possible na ang Santa Teresita ay maaaring maging city na rin? Bigyan nyo nga. Yan ay long shot, ano? Kasi Long shot, no? dalawang bagay. Number one, ang Santa Teresita ay second smallest town in terms of population. Sa Batangas. Oo, sa Batangas. Second, ang Santa Teresita ay second smallest town again in terms of land area. At alamin natin, no? Yung dalawang aspeto na yun ang parametro Para maging na ginagamit para makakuha ka ng yung tinatawag natin na National Tax Allotment. Ang tawag natin ng araw, IRA, Internal Revenue Allotment. So, kung doon may babase, malabo. Oh, pero, kung titingnan mo naman ang progress ng Santa Teresita, kung patuloy yan, mabilis. Ekonomiya. Mabilis. Kasi kung nagdo-double siya in 3 years time, in 10 years, sobrang laki ng economy ng Santa Teresita. Kung itutuloy ng tao yung kanilang mga ginagawa. At siguro kung ganun din ang gagawin ng mga namumuno na susundin ho yung mga palatuntunan natin, yung ating mga programa, malaking chance, no? Kasi ang binibuild natin ang ating bayan to be resilient, eh. Kita mo, nakita ko sa inyo. Marami kaming kaya namin gawin. Mahihirapan gawin ng mga lalaking bayan, even the cities. Number one, pakita ko sa iyo. Hindi nila magagawa na makabili ng ambulansya bawat isang barangay. Kaya namin gawin. Hindi nila kaya magpagawa ng mga sarili nilang, for example, police station. Hindi nila magagawa kasi daming substations, eh. Kami nagawa namin. Ganda. Nakabili kami ng mga mobile patrol, di ba? Nakabili kami niyan. Hindi nila kaya mangolekta ng basura 100%. Kami nagawa namin. Kita mo? Ang dami namin na pwedeng gawin na mabilis, no? At kasi maliit kami, flexible kami. Every other kaya namin ang tao namin dito, lahat ay naka-dual Dual function. Functions, no? Multiple roles, di ba? They are performing, for example, garbage collection. Pero at the same time, sila ay mga Street sweeper. rescue. Nasa rescue sila. Nasa volunteer sila ng mga iba't ibang NGO po. mga feeding, involved sila. Pero nagtatrabaho sila. Sa trabaho nila, dalawa din. Yung main na trabaho nila, kunyari, drink on. Pero, makikita mo rin sila sa treasurer. Pero yung compensation, isa lang. Isa lang. Kasi maliit kami, marami kaming idle time. So marami kaming kayang gawin na nahihirapan gawin yung malalaking bayan. Kaya ako po na itanong yung Mayor kasi yung nagagawa po ninyo, nabanggit nyo nga, hindi nagagawa ng mga cities. Kasi kaya ako po tinanong kung timeline, mga ilang years po siguro. Mahirap. Pero sa Mayor, ano pong parang remarkable thing na gustong makilala ang Santa Teresita po? Pag sinabi Santa Teresita, ito yun. Actually, ang Santa Teresita noong unang panahon, hindi Santa Teresita siyempre ang tawag dito, no? Ito ang isa sasabihin ko na pinakamalaking bayan sa Batangas nung panahon yon, no? Before the arrival of the Spaniards, pinakamalaki to. At marami tayong evidence doon. Kami, sabi ko nga, kami ay walang oral written history. Ang meron kami, marami kaming evidences of our history.
So meron kami mga nakuhang stone tools. Ibig sabihin, nung Stone Age era, may tao na sa Santa Teresita. So nakita natin yan. No? Nakakita kami ng mga artifacts, mga bases, mga yung anito, budol. No? Nakita natin yan. At sigurado ko, kami lang o ilang bayan sa buong Pilipinas ang may ganyang itinatagong artifacts. Tapos meron din kami mga ruins nasa National Museum. Nasa National Museum. At marami kaming yung lugar na pinanggalingan ko ngayon kanina, 'di ba? Lumabas ako, bumalik din agad. Yung lugar na 'yon na pinanggalingan ko, isang katerba ang kalat doon ng basag na pottery, basag na banga, basag na paso, basag na flower vase, basag na lalagyan ng patis, yung mga gano'n, lalagyan ng mga condiments, mga plato, at iba't ibang era, no? At yung mga mabababaw ay mga nakikita mo sa Kastila. Kung siya po mo yung ano? Hindi Pakuha mo malalagyan ko hindi na. na po-publicize. Kaya nga po eh. Oo nga. Marami hindi nakakalam doon, no? Pero pakuha mo historic pala, kayo. ibig sabihin yung ang Santa Teresita. Sobra, makikita mo. At sobrang lawak ng kinalatan noon. Kasi sabi nung tao, nung taga National Museum, sabi niya, pag pumunta ka sa palengke, Mayor, ano makikita mo? Mga plastic, di ba? Kalat yung mga plastic. Kasi yun ay means of May conveyance. trading during that time, may active trading. Oo, yun ay means of conveyance. Nandiyan ba si Ricky? Pakuha mo yung aking yung mga artifacts. So yun, makikita mo yun. At tinuruan nila ako, tumingin sa pader. Makikita mo ganun. I-concentrate mo, makikita mo. Sa loob, meron nga akong isang lalagyan. Sa loob ng 5 minutes, ganun karami nakuha ko. At iba't ibang era. Simula nung binuksan nila yung circumferential road, na ano nila yan. Na-discover. Na-discover. Oo. Na Ito yung tinatawag na lumang bayan. At nandun din yung mga ruins. ito ay part po ng Gusto ko nga lumaban ng pustahan eh. Lalaban ako ng pustahan na mas matanda yung simbahan na to kaysa dun sa simbahan sa San Nicolas. Nicolas. Yung may kabayaw. Yun. Kasi ang natatandaan ko, nasan yung artifacts ko? Nandun sa cabinet. Yung nasa Balangon, yun ang pinakamatanda. Kaya lang, nasa ilalim ng lupa yun. Natabunan yun ng mga debris nung pumutok yung bulkan, ng malakas, no? Pero yung nandito, yung debris na yun, na pumutok, nandito eh. So pag hinukay mo pababa, ayan ang sinasabi ko. Yan ang makukuha mo doon. Yan. Yan ang mapupulot mo. Ito yung sa Chinese. Yan, ito yung sa mga Chinese. Ito daw yung medyo significante kasi may artwork. Paano nga, sir? May artwork siya eh. Tsaka gawang Pinoy. Ito gawang Banyaga. Napupulot mo to dun sa bundok. Ang actually hindi yung bundok, burol. Hinugasan ko na kaya medyo malinis na. At ang dami niyan. Anong barangay po yung pinagkakitaan niyan? Kalumala. Di umano, yun daw barangay Kalumala, yun daw yung ano eh. Kalumala. Yun daw ang port marketplace. Yung panahon na maalat pa ang dagat. Na ano po yan? Na-test na po yan na kung anong era po yan? Hindi pa kasi nakolekta ko lang eh. Yung nasa museum, medyo bata-bata yun. Kasi panahon ng ano eh, ng inchik ng mga Chinese at saka Kastila. Pero yung mga ganito, mga maliliit, parang base, yan ang gawa ng mga Pilipino.
may active billing system pa rin. Hindi pa na ano po siguro na discovery. Pero meron na pong mayor na pumunta na Sila, taga National Museum ang pumunta dito para kunin yan. Sabi nung matatanda ay bibinga. Pagka nabasag ng ganito, ang tawag ay bibinga. Hindi na ba nga? Oo. Anong ibig sabihin po nun? Yung area na yun ay possible na market? Oo, malaking marketplace na yun. Kaya napakadami madami daw ang resident doon. Sabi sa records ng Kastila, ang tao doon ay nasa 20,000, 20,000 Nung panahon during na the yun. time na sila ay dumating. No? So, imaginein mo, ganun karaming tao. Ang tao daw noon sa Taal ay mga nasa 6,000 lang. Sa Nasugbo, mga 3,000, ganyan. Balayan, ganun din. Ibig sabihin parang nagka-scatter yung Naapektuhan sa pagputok ng bulkan, kaya kung saan pumupunta, Nangalat. mga ngalat. Yung tanong mo pre, sakop ba ng Taal? Pero originally ang Santa Teresita is sakop po ng Taal, no? Ang maraming town dito, ang maraming barangay dito ay sakop ng Taal, yes. No? Pero may dalawang barangay sa Labac na sakop ng San Nicolas. At meron ding dalawang barangay sa itaas na sakop ng San Luis. San Luis. Pero sa totoo, ang sakop ng Taal ay San Luis, Taal, part of Santa Teresita, San Nicolas, Lemery. May panahon naman kung kailan na-discover ang Santa Teresita o nabigyan ng pangalan. Ay, ang pangalan ay dito yung modern name, yung Santa Teresita. Pero ang record nag-exist sa mga 1580s, meron ng settlement dito. Pero prior to that, 1580s. prior to 1580s, marami ng tao dito. Yung 1580, nung Taneo yung simbahan, na hanggang ngayon naman nakatayo pa eh. Oo, kaya hindi siya nasira kasi natakluban siya ng pagsabog ng bulkan. Kalahati, yung pinakamalakas na sabog ng bulkan, nandun sa 2/3 niya. So pag hinukay natin pababa, lalabas yung sa simbahan, ano makikita lang? walls. Parang nakikita natin sa San Nicolas. Ganon. Ang laman sa loob ay siyempre yung debris. Diyan nakikita mo. Before Mayor, anong pangalan po? Sabi nila, ang tawag daw dito sa lugar na yun ay Kalumala at ang tawag sa town ay Tambo. Tinatawag din sometimes na Lumang Bayan na naging Bawan today. Kasi Bawan daw to nung araw eh. Part pa ng Bawan, lawak pa lang ng Bawan. Then after that, Actually, may dalawang jurisdiction na nag-overlap. Meron, dalawa. Yung lugar na yon, Mohon. Alam niyo naman dito, ang tawag ay Muson. Muson. Iisang ibig sabihin nun. So nag-overlap yung Mohon, dalawang ibig sabihin malaking yung bayan. Mohon, No? Mohon. Yung isa, ito yung boundary niya, sabi niya. Sabi naman ng isang to, ang boundary niya, yung Muson. Ito naman, yung Mohon. So mayroong 3 kilometers na overlap. Sana. Lumang Bayan, tawag. Tambo pa. Ancient name daw, Tambo. Na naging Lumang Bayan na, kasi hindi alam kung anong pangalan eh. Ngayon, tawag nila ay Bawan. tapos ano lang po, kailan po nag-umpisa yung salitang Santa Teresita? Ay ngayon ito ay maging parokya. Ang Santa Mga 80 years ago, exactly. 80 years ago, naging Interesting. parokya ito. Starting ng tao noon, sino yung nagsabi na dinideklarang ang Santa Teresita ay Santa Teresita na? Si Father Katapang. Isa sa may pinag-aralan sa Santa Teresita. Siya yung founder ng Batangas University. Siya rin yung founder ng St. Mary's. Batangas University o Oo. University of Batangas?
UB pala. UB. University of Batangas. Yung pinamamahalaan ni Nila Nani Perez. Nani Perez. Today, oo. Ang founder niyan ay si Father Katapang. Yung may bus dyan sa baba. Siya yun. Lolo namin. Uy, kung, basta, Hindi sir, ngayon ko lang na Oo na, ngayon ko rin nalalaman eh. yung Napakagandang ano nga yan eh. Actually, pinapa-research ko yan. Gumagawa ko ng mga timelines. Napa-research ko may kasi may evidence gawa, ako. sir, kayo ng parang cover table, go. Yan ang actually nang inaano ko kasi may evidence kami. Pwede sila magkwento na magkwento pero nasa na evidence mo? Wala. Kami magkukwento kami ito ang May evidence. pruweba. May supporting facts. Na makukuha, nasa National Museum naman yung evidences. Yung circumferential road, maganda na. Opo, maganda na. Nakakalungkot nga lang kasi mukhang hindi siya circumferential road as of today kasi nga hindi nakalusot hanggang Cuenca. Sa Cuenca, wala. Part of na-reach lang natin, part of Alitagtag. Maganda sana, Alitagtag, Cuenca, Lipa, lahat yan meron. No? Maganda sana. Kaya sir ko. Kasi malaki talagang potential kung mabubuhay. Kasi ang pinakamalaking industriya na hindi natin masyadong napapakinabangan pa sa ating area, kung nakikinabang yan, Cavite, ay ang lawa ng Taal, no? Ang napakaganda ng at ang masama nito, nandito yung pinakamagandang part niya nasa atin Kung makikita nyo lang dito sa amin, magugulat kayo sa ganda ng view. Parang imposible na ganun pala siya kaganda. Naisip ko lang kasi kung circumferential road, may bahagi ng mataas na parang bundok o bahagi ng lupa na matarik sa may Cuenca. So paano maiikot yun ng kalsada? Pwede pwede manggilid ng bundok Yun yung lalagyan ng tulay. Pwede po. Parang ginagawa sa China na kahit dagat ay merong tulay. Ang problema lang, malalim masyado. It costs siguro malaki. Trillion or billion, something like that. Para maging circumferential road. Ay kung priority yun, baka magawa. Pag hindi priority, matatagalan. Kailangan na mayroong... Ang nakakalungkot to dito, kung titignan nyo ang mga datos, ang Batangas ay very strategic na lugar. In fact, wala tayong katulad Kasi kung ako, for example, ako ay interesado sa Pilipinas. Kunyari, ako ay China. Ang una kong titirahin, Batangas. Tapos na ang gera. Bakit? Pag natira ko Batangas, itong coastal towns na ito, titigil ang oil, ang langis, ang gasolina. Lalo-lalo na ang power. Isipin mo ilan ang power plant na nandito. Tapos madedeprive ang Luzon ng yung tinatawag nating nautical highway sa Batangas yan Sa kabila naman yung ating talagang totoong highway galing Bicol. Batangas din dumaraan yan. So pag pinahinto mo yan, gutom na ang norte. Ganun ang mangyayari. Wala nang kuryente. Lahat tigil, no? So very strategic ang Strategic pa lang Batangas. tourist. Baka kasi napag-aralan na ni BBM yan, kaya medyo bumubuhos ang suporta sa mga malalaking tao dito sa Batangas. Kaya nga yung sinasabi nila na pagka backdoor ang gusto mong daanan, dito ka lang sa likod ng Batangas. Sa Palawan, backdoor, nandito puntang Sabah. ang nautical highway dito Napaka-strategic Oo ng nga. Batangas. Ang natagal sa yung Mindoro, pero ang entry point Batangas at exit point. Dito nga. Lusot mo na doon. Part pa rin ng Visayas na yung susunod. Mindoro, ganyan. Tsaka dito sa atin ang breeding grounds ng mga isda, no?